Nagsalita ka na wala namang nagawa Sa Yolanda? Wala namang nagawa sa Yolanda tong si Duterte, itong dalawang administration. Gusto mo bang sabihin niya? President, wala nang pinakamagandang gawin, siyempre, kung di tumayo sa katotohanan na yung mga lalabas sa bibig mo, sa bunganga mo, ay puro mga totoo. Ayun. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bakit nga naman? Tama. Bakit kinakailangan mong, ano ba, Mr. President, ang pag-uusapan dyan sa mga rally ng maisog? Ano ang pag-uusapan dyan? Your failure na maging totoo yung pinangako mong 20 pesos na bigas. Masama ba yan? It's your own, kasalanan mo yan eh. Nangako ka ha? Oo. Yung katulad nung nangyayaring naganap na hearing dyan sa Senate, Yung kay Pedialix kay Morales. Kung paano binastos. Nang ngayon ay, yun lang naman pala ang gusto niya mangyari, maging, President pro tempore siya, Si Jinggoy na isang convicted felon. Jesus. Kaya galit na galit sa atin si Maharlika. Yung senador ninyo, inilagay pa ninyong President pro tempore, number 2 sa Senado, convicted. Si Jinggoy? Si Jinggoy. Convicted on 2 counts. Ang katwiran niya lang, nakaapila pa siya. I mean, Mr. President, babalik ako dun sa issue ng paniniwala mo. Hindi ko maintindihan kung kanino ka nakikinig, kung sino-sino yung mga nagpapayo sa iyo. Wala pong destabilization sa labas ng Malacanang kung ang titignan ninyo ay itong mga taong nagsasalita at nagre-reklamo. Ito po yung reklamo. Nagre-reklamo kami sapagkat nagugutom. Nagugutom ang mga tao, Mr. President. Alam po ninyo, nung panahon ng tatay mo, nung magdeklara ng martial law, sasabihin ko sa inyo, hindi ko naman sa pinupuri yung martial law ng tatay mo. At even bago magdeklara ng martial law. Tumataas ang halaga ng mga bilhin pero walang nagre-reklamo na sila'y nagugutom. Correct me if I'm wrong. Kung may mga kaedad ako na I will stand to be corrected. Pero hindi ho katulad ngayon. At mapapanood mo sa mga survey ng mga vlogger, nagre-reklamo ang mga tao. Actual yun eh. Biro mo mula dun sa pinangako mong bigas na 20 pesos, yung taong mahirap, saan ka naman bibili ng 55 pesos na bigas na halos hindi mo makain? Alam po ba ninyo yan, Mr. President? Yan po ang mga pinag-uusapan sa mga states. At ang ginagawa ng mga, ako ayaw kong maniwala na inuutos mo to eh. Pardon me, sa mga galit na rin kay President Marcos. Because this is very stupid. This is a very stupid thing to do. Kapiter. Yes. Kung hindi man niya ipinag-uutos, imposible din naman Atty. Marlon na hindi niya nakikita sa balita. He should have also made a statement about that. Kung ayaw niya yan at sasabihin niya, huwag niyong gawin niya na paradahan ng traktora at mga dump trucks at mga bulldozer ang mga public plaza at mga freedom park sapagkat yan ay violation sa karapatan ng tao. Tama ka, Peter, may punto ka. Pwedeng ito ay utos ng mga sip-sip na mga mayor at governors o ng iba pang mga kongresista na nasa area at district na ito, bagamat ito'y lumalabas sa mga balita, nakikita sa social media, but the President's silence, Atty. Marlon and Peter Caramon, is also showing that he is complicit and tolerating this kind of abuses. Or ganito yung the way I look at it. It is your job as president to be on top of everything. It is your job to know what's happening. It's your job to know that there is rallies para at least alam mo kung paano mo i-maneho ang iyong administration to steer it the way for people who would like it. So it's your job to know. So if it's your job to know but you don't speak or you don't, hindi mo siya pinakialaman, maybe you just, wala kang pakialam. Yon. Baka simple wala ka lang talagang pakialam. At dahil dyan, hindi maganda yan sa isang pangulo ng bansa na yung mga sagradong karapatan na nakikita na nilalabag ay wala kang pakialam. At Atty. Bosantog, sorry Caramon, I have to tell this. Wala tayong nakita ni isang senador na nag-privilege speech calling out the situation right now. 4 na beses na ito na lantaran ng pag-abuso sa mga karapatan ng mamamayan sa malayang pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Not even, of course, sa lower house, what would you expect from the House of Tambaluslos? Gaano kadelikado
ang pagwawalang bahala ng Pangulo ng Bansa, ka Peter, and then Attorney Marlon, common question. Na may ganitong kalagayan, hindi mo alam kung kailan dadamputin ang mga tao at ang mga local officials na sumasama sa pagtitipon, hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng garantiya at proteksyon ang mga fundamental rights sa Bill of Rights na nakasaad sa konstitusyon, and yet you do not hear any word about this kind of situation from the President. How dangerous for that matter sa demokrasya natin? Ka Peter, and then Attorney Bosanto. Common question. Nakakatakot yan, Ka Eric, sa mga pangkaraniwang mamamayan. Ano? Bagamat gusto kong bigyan diin na ako'y naniniwala na ang AFP ay pinamumunuan ngayon ng mga professional, mga taong rumerespeto sa demokrasya. Sapagkat napatunayan na natin ito na ang armed forces, pag nagkakaroon ng ganyang krisis sa kalye, at sinasabi na ng mga tao, umalis ka na dyan. Umalis na kayo dyan. Sapagkat sobra na. Sobra na. They have to see the writings on the wall, so to speak. Yes. Oh, and nakakatakot din. May tanong sa ating televiewers, bago ang opinion ni Atty. Bosantog, ano ang historical connection ng iyong karanasan sa Marcos Sr. at sa Marcos Jr. sa pamamagitan ng usapin ng pagbubusal at panunupil sa mga fundamental na karapatan ng mamamayan? Kagaya ng naranasan mo nung ikaw ay kabataang kadre at aktivista ng CPP, NPA, NDF. Oo, ako mismo, Ka Eric, no, isa ako sa mga naunang idinimanda ng gobyerno ng rebellion and inciting to rebellion. Matapos akong magsalita sa Plaza Miranda, doon naman sa Plaza Miranda kasi talagang tumindig ako at nanawagan na ako halos ng armed struggle against Marcos administration. That was before the bombing in Plaza Miranda or after? Yes, before the bombing. Before the bombing pa kasi yung bombing ay nangyari yan noong August 21, 1971. Tapos yung declaration ng martial law ay September 1972. 1972. Ano yan pagkatapos yan ng nung maganap na yung sunod-sunod na bakbakan sa Isabela, yung paglulunsad na ng armas, At ikaw ay naging kabahagi ng CPP, NPA, NDF as early as 1965, 66. Yes. KM ng 65, naging full-fledged member na nung pa akong ganap na kasapi ng Communist Party ng 1968. So, klaro, ano ang pagkakahalintulad ng pamamaraan sa pangbubusal at antas ng panggigipit sa mamamayan na nararanasan nyo noon at ngayon ay nakikita mong sabi mo sa iyong pahayag sa isang interview na nanunumbalik ang ganitong patterns? How important that historical note for the people to be reminded? Ano yan? Katulad ng nagaganap ngayon, obserbahan natin, sinusuppress, pinipigilan, hindi pinapayagan yung mga peaceful assembly, even yung mga welga sa yung mga welga ng mga manggagawa sa mga pabrika, yung mga nakatayo. Yan kinukuha niyan, ginigibayan, sinusupil yan. At so ang nangyari doon, maraming mga leader manggagawa at mga ordinaryong kasapi ng Union ang napilitang mag-underground. Kahit sila ay hindi pa sila mulat. Ano ba itong pinaglalaban ng MPA? Kasi hinanap sila, winanted sila ng gobyerno. Sa mga batang manunood, ang underground means nagtago? Nagtago at humawak ng armas. Ayun, klaro. Sa madaling salita, natutulak ang mga tao na sa karahasan. Maaring hindi sinasadya ito ng pamahalaan, pero gano'n na nagiging epekto. At kapag ito'y pinagpatuloy ng presidente, kalunos-lunos ang mangyayari at walang ibang matutuwa rito, papalakpak ng husto kundi yung tatlong komunista sa Congress. At ang buong organisasyon ng CPP, ang buong organisasyon NPA, NDF, dahil marami silang marirecruit at mahikayat at maradicalize with that situation. Very good historical connection. Magkakaroon kasi ng issue Magkakaroon kasi ng issue andyan na naman ang martial law. Tapos mabubuhay na naman yung mabubuhay talaga yung anti-Marcos. At saka yung anti-fascist na sinasabi natin noon. Attorney Bosantog, na-connect ang historical dots sa previous Marcos Sr. and sa Marcos Jr. at nababahala kami mga dating kadre that nagkakaroon ng
rising tendency towards authoritarianism and open use of dictatorial powers without formally declaring martial law. Sa punto de vista mo, mapapanatili ba ang ganyang estilo at yan ba ay epektibo para mag-stabilize ng ating bansa at ekonomiya at yan ba ay makakapagpigil ng pagsambulat ng political crisis? Attorney Busantog. If you look at how political struggles are created, it's better that people are going to the streets, no? Kasi ang silence, an alarming silence, mas nakakatakot yun. Gusto magsalita, pinigilan. Because you cannot, ito yung sabi ko nung last episode pag sinabi mo sa tao ngayon na gusto magsalita, huwag kang magsalita dyan. OAB yan, sasabihin niya na, hindi ako pinayagan di ba? They will look for alternative to speak. Which can be dangerous. Which can be dangerous. So it's for me, it's better that you allow people to speak because you have the opportunity to respond and explain. That is proper governance. Good diba? point. Good point. But if you will not allow them to speak, no, they will find other ways to speak. Maybe not the use of megaphones, no? Diyan lumalabas ang ating mga political struggle. So I think that probably is the better question for the two of you, no? Is it better for the government to allow this kind of protest? Because it shows that you have a working in proper democracy. Good point. Yan yung gusto ko Good point ang sabihin. binanggit ni Atty. Busantog. It's better for the government to see people congregating in peaceful assemblies coming out in the streets than people going to the mountains and holding firearms. Good point, Atty. Busantog. Kasi ang demokrasya ay hindi po silence of the people but rather critical participation of the people sa governance. Peter, kung may option kayo noon, kagaya na binabanggit ni Atty. Busantog that the government respects redress of grievances, petition of the people, and free speech and freedom of expression, at hindi sinupil at pinagkukulong at pinagbabartolina ang mga kagaya ninyo, do you think lalawak ang CPP, NPA, NDF at marami ang mahihikayat na magsimpatya sa kanila had Marcos Sr. not become so extremely controlling on the rights of the people for venue of democratic exercise of their voices? Hindi tatagal kung yung mga issue na may kinalaman sa kapakanan talaga ng bituka ng mga tao, no, yung kanilang karapatan, hindi tatagal ng mahigit na kalahating siglo, no? Ilang taon na ngayon yan? 55. 55 years, no? Maaring yan, maaring yan ay kung especially nung kasikatan, at katinoan ng isip ni President Ferdinand Edralin Marcos Sr. At na-address talaga yung mga totoong issues na may kinalaman uli. Kasi ang problema nagsisimula sa butukan ng tao Agree. Kagutuman yan Ekonomiya at kabuhayan. Mr. President, yun, ang issue ay yung 20 pesos na bigas. Is the economy. No? Ang ekonomiya. Yung kagutuman ng tao. Yan ang mga pinag-uusapan dyan sa mga rally ng mga maisog. Hindi pinag-uusapan dyan. Makinig ka, Mr. President. Huwag kang makikinig. Pardon me, Speaker Romualdez. Ako ayaw kong gamitin yung... alam ko nababastusan ka dun sa salitang tambalos-los. Kasalanan mo yan no? Mr. President.